Good morning mga kabebe. Muna ni mga kabebe, dito po tayo sa area ngayon. Medyo matagal-tagal din po tayo nga, hindi din po tayo nakapag-update talaga sa mga alagang seo natin. So ngayon po, itong mga alagang seo po natin mga kabebe, is 38 days na po nila ngayon. So dati po mga kabebe is hindi po natin ipinapastol itong mga alagang seo natin pag umuulan. So ito ngayon po mga kabebe is nakikita nyo naman po yung panahon. Maganda din po itong panahon ngayon mga kabebe kasi umulan-ulan. Kasi nga po ay dito nga po sa area na pinaglagyan ko, sa hindi pa po nakakaalam o nakakapanood po ng videos ko, dito po talaga sa area na pinaglalagyan ko po ng mga alagang itik kong nangingitlog at itong mga seo ko is until now po talaga is yung tubig po talaga ang problema. Kasi nga po ay hindi pa nga po totally talaga na dumating po talaga yung tubig. So ngayon maganda po ito kasi umuulan. Umuulan po ngayon mga kabebe is no worries na po tayo doon kasi nga dati is takot na takot po talaga akong umulan. Kasi nga po is number one is yung mga alagang seo ko po is maapektuhan, magkakaproblema po tayo. Alam po naman po natin pag seo is napaka-sensitive, lalo na po ay yung mga balahibo nila ay hindi pa po nila kayang i-control yung init at lamig po ng katawan, lalo na po yung lamig po mga kabebe. Pag ganito pong mga seo mga kabebe, pag ganito na nasa isang buwan na din po mahigit is pwede na po natin ito silang ipastol sa kapalayan na ganitong umuulan po. Ito nga po mga kababy ay disclaimer lang po sa mga nag-aalaga din po ng mga alagang itik or seho. Ito po ay base lang po sa experience ko po talaga dito sa area. Ito ay sinishare ko lang po sa inyo na ito po yung ginagawa ko or paraan po ng pag-aalaga ko po ng mga seho. Ay pwede din po na gamitin nyo din po itong paraan at pwede din po na wag nyong gayahin yung paraan po ng pag-aalaga ko. Kasi nga po ay sa pag-aalaga nga po ng mga seo is depende nga po sa diskarte po natin, lalo na po ay pinapastol po natin dito sa area. At yun nga po mga kabebe, sa 38 days po ng mga alagang seo natin, itong mga ducklings is marami po talaga yung nangayayat mga kabebe. Kasi nga po ay sa area nga lang po tayo umaasa, marami po talagang pagkain. Pero ang problema mga kabebe is pag mainit na po talaga yung panahon is malaking problema yun sa mga alagang seo natin. Kasi nga nung mga nakarang araw nga po is may mga seo po tayong nalumpo. Nalumpo yung mga seo mga kabebe, sign yun na sobrang init po ng panahon. Yun yung number one na iiwasan natin pag mag-aalaga tayo ng seo, na pag ilagay natin yung mga seo natin sa area, dapat yung paglalagyan natin is tignan natin yung area kung malamig ba or mainit or swak ba yun or fit ba yun para sa mga alagang seo natin. Kasi number one po talaga na babantayan natin sa mga alagang seo natin is yung patubig po talaga. Number one is waterfall po talaga yung patubig po sa mga alagang seo natin. Lalo na pag ganito is sensitibo po talaga. Ngayon po, yun nga, nung mga nakarang araw nga is, di ba, nag-stop ako ng antibiotic sa mga alagang itik ko. So, yun, minintain ko yun ng 1 linggo na pinainom ko sila ng antibiotic. So, ngayon ay wala po tayong problema, wala ding immortality. At yun nga, mas maganda po yun mga kabebe na mag-obserba ka din po, matsyag ka po sa kapaligiran mo, lalo na po sa mga alagang seo mo, kung ano ba yung mga napapansin mo, at pag may napansin ka na at yan, hanapan mo talaga ng solusyon. Kasi mahirap na po, lalo na magkasakit itong mga alagang seo natin. Number one pa naman yan na mahirap talaga natin sila gamutin. At yun nga, wala pong nabago mga kabebe, ganun pa din po yung pagpapastol natin. Yun nga lang is nadagdagan po yung kwan natin. Kasi nga is, ito nga po, nakikita nyo naman po, umaambon, umuulan-ulan po. So, naipapastol na po natin ngayon itong mga alagang seho natin. At ito na po yung 38 days po na mga seho natin. Pero, may nakikita nyo naman dyan na may maliliit pa din po tayong mga seho. Yan po yung mga seho natin na, kasi nga, sa hindi po nakakaalam,
nakapanood po ng videos ko. Ito po mga SEO ko is 2 beses po itong batch, dalawang batch po. First batch and second batch. Yung second batch is nasa 3 araw po yung pagitan po ng araw. So, ang nangyari po is may maliliit, may malalaki. Tapos ito po mga alagang SEO po natin mga kabebe, nakikita nyo naman na hindi siya katulad ng itik ng iba na medyo malalaki. Kasi nga po, ito nga pong mga alagang itik po natin mga kabebe, ito po ay hindi po ito sila yung yung itik Pinas at hindi po din ito itik Kaki, kundi ito ay itik Pateros. Kung itik Pateros mga kabebe, ito po yung itik na hindi po siya masyadong malalaki, pero yung murag kuan pa ba, Bisaya. Parang ganun na po yun mga kabebe. Kasi pag ganitong pong pastol mga kabebe, base lang po sa experience ko at sa mga mangiitik din dito na pinagtanungan ko din po tungkol sa pag-aalaga ng itik, kung ano ba yung maganda na ipastol, yung itik Pinas ba or itik Pateros. Ang sagot po nila sa akin, kasi nga ay may kakilala din po ako na nag-aalaga po ng itik Pinas. Totoo po mga kabebe, ang itik Pinas po talaga is malalaki po talaga sila ng itik. Tapos yung itlog po nila is malalaki po talaga kumpara po sa itik na Pateros. Pero yung disadvantage lang po mga kabebe pag ganitong ipapastol po natin itong mga alagang itik natin na itik Pinas is malaking problema po, kasi nga mayamanin po yan sila. Mayamanin kasi nga po ay hindi po sila sanay sa ganitong area na pinapastol po. Kasi number 1 po talaga na napapansin namin pag may itik Pinas na nag-aalaga na pinapastol, pag may lumilipad na ibon, kunting kirot lang, ay kunting galaw, may naririnig sila, is yung kanabitang gatapok-tapok na bitaw sila, yung ikot na ikot, hindi na sila kakain, ganun. Yun yung problema sa pag-aalaga ng itik Pinas, lalo po at ipapastol mo ito. Ang maganda po sa itik Pinas or itik Kaki is yun po yung pinupoltry. Yan po yung maganda talaga, kasi nga is malalaki po talaga yung itlog po ng mga itik Pinas. Kaya nga po is hindi po lugi yung mga nagpo-poultry, kasi nga halos po nga hinahanap nila is itik Pinas. Pero yun nga po, may mga iba din po na nagpo-poultry din po mga kabebe na galing din po dito sa pastol. Pateros po na itik. Number 1 na yun yung sa akin po mga kabebe, yung nag-alaga po tayo ng mga SEO dati nung last year, is ngayon po ay naibenta na po natin. Finally is iba na po yung nagmamay-ari. So pinultry niya po yung mga alagang itik natin. So ito din po yung isang tanong ni Sir. Kailan po ba daw mag-stop yung pangingitlog po ng itik? Ito po ay magandang tanong po, Sir. Bawat tanong nyo po ay mahalaga po sa mga nagsisimula pa lang at sa balak pa lang magsimula dito sa mundo ng duck farming. Magandang katanungan po yan, Sir. Yun nga po, Sir, sa pagpangitlog po ng mga alagang itik, yun nga ay na-video na natin yun. At ngayon po ay uulitin ko na naman po, ito pong mga alagang itik natin is depende po sa pag-aalaga yung egg production po ng mga alagang itik natin. Pag ganito pong pastol is nasa 1 year po. Pero yun nga po ay sa karanasan ko, lahat po ng sinasabi ko dito sa videos ko po ay base lang po ito sa karanasan ko. Ito pong mga alagang itik ko is 5 months pa lang po ay medyo may mga nakikita na po akong pa konti-konting itlog hanggang sa 6 months. Doon ko po yung nakita 6 months to 7 months. Ay nakita ko din po yung nangitlog talaga yung mga itik ko doon. Pero hindi po talaga totally na nangitlog po lahat. So ngayon po, 1 taon na din po itong mga alagang itik ko is until now is nangingitlog pa din po. Okay pa din po yung egg production nila. At ito pong dumalaga ko din po na hindi ko po naibenta dati, kasi nga po ay konti lang yung naibenta ko, konti lang yung bumili. So yung hindi naibenta ay dito ko po inimix dito sa mga 1 taon ko na mga itik. So ang mangyayari po is maganda din po yun na mag-alaga po tayo ng itik na medyo may dumalaga, tas medyo may
tumatanda na itik. Kasi nga, once po na magmumulting stage po itong mga alagang itik natin, lalo na ay dito lang po yung source of income natin, at least po ay kung nagmumulting man yung kalahati ng itik natin, tapos yung iba is nangingitlog, maganda po yun na diskarte din po mga kabebe. Kaya yun po yung paraan ko po ng pag-aalaga. Yun po yung market ko po talaga. At yun nga po, ay babalik nga po natin sa katanungan kung hanggang kailan po ba mag-stop yung pangingitlog po ng itik. Shoutout po sa iyo, Sir Fernandez. Thank you. Palagi po kayong sumabaybay po at sumusuporta po dito sa videos ko po. Ito po ay disclaimer lang po at ito lang po nga ay basin lang po talaga sa karanasan ko. At ito nga po nung nakaraan nga po, sumali nga po tayo sa seminar. At isa din po yan sa tinanong ko kasi nga, baguhan lang din po tayo dito sa mundo ng duck farming. At yun nga, ang tanong ko nga po ay, ilang taon po ba bago mag-stop yung pangingitlog daw po ng itik? Ang sagot po nila sa akin is nasa 5 years po daw. Pero depende pa din po yun mga kabebe sa 5 years na yun. Kasi nga pag ganitong pastol talaga, maganda talaga pagpastol, yun ang advantage. Kasi nga is naipapastol po natin itong mga alagang itik natin. Kahit ay nagmumulting, kal na sila, is napapakain pa din natin, ay may egg production pa din po yan. Pero yun nga lang po is, once po na ang itik ay dumating na po yung point na nasa 2 years na po yung mga alagang itik natin, is bumabagal po yung egg production po ng mga alagang itik natin. So yun ang ginagawan po natin ng paraan na sinasabayan po natin ng feeds at vitamins, at sa ganun ay kahit pakunti-kunti na po yung egg production po ng mga alagang itik natin, at least po ay may lumalabas pa rin, nakakabuo pa din sila ng itlog. Yun po yun, yun lang din po yung tanong ko sa kanila, at yun lang din po yung sagot nila. Nasa 5 years nga po daw yung tagal po ng pangingitlog nga po ng itik. Pero depende pa din po yun kung ilang percent ang makukuha mong egg production sa pag-aalaga mo. Pag ganitong pastol po talaga, kasi nga sa paraan ko is nasa 100% po na free range po yung paraan po natin ng pag-aalaga ng itik. So dito po sa area, kung ano lang po yung experience ko po dito sa area, ay ito lang po yung isinishare ko sa inyo. Lahat po ng sinasabi ko ay disclaimer lang din po sa lahat po na nag-aalaga din po ng mga alagang itik, kasi ito pong lahat ng sinishare ko sa inyo ay binabahagi ko kasi nga po, ito nga po yung araw-araw na na-encounter natin dito sa area. Pag ikaw may balak kang pumasok sa mundo ng duck farming, pag ganitong free range po yung paraan mo, pag may ganitong area ka sa inyo, is swak at patok talaga ito na negosyo, kasi nga maliban sa nakakatipid talaga tayo ng sobra-sobra. At yun nga po mga kabebe, yun po yung katanungan nga ni Sir. At ito nga po yung mga alagang seho natin, ganun pa din po yung paraan pa din po natin ng pagpapastol. Pero yun nga lang is ngayon po ay medyo nagnipis, baka nang niniwang bitaw ning mga piso na ko, yung mga seho ko. Ang kasi nga po, dito nga po sa area nga, pinaglagyan nga po natin mga kabebe, is yun nga is, sa hindi po nakakapanood, tubig po talaga yung number 1 na problema. So ngayon po is, umulan po kasi buong araw, so ang nangyari ganito po, nakakain na po itong mga alagang seho natin. Ngayon po na 38 days na po itong mga alagang seho natin, nagbalik feeds po ako sa kanila para yung katawan nila is bumalik po sa dati. Kasi nga po may mga alagang itik nga po tayo na medyo maliliit, kaya ay yun po yung target din po natin na habulin po nila yung katawan ng mga kasama nila. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga sehon natin, yan po Ganyan po, maganda po talaga mga kabebe pag ganito ipapastol po natin itong mga
alagang itik natin is ganitong may patubig po talaga, swak na swak po talaga. Kaya pag may bala ka pong pumasok dito sa mundo ng duck farming, pag-isipan mo talaga kung saan ka magsisimula. Pero yun nga, kung saan ka man magsimula is choice mo po na yun mga kabebe. Kung ready to lay na po yung gusto mo, tas may ganitong area ka sa inyo, swak na swak yun na negosyo. Basta ang sinasabi ko sa iyo, magmatsyag ka po talaga mga kabebe kung balak mo talang bumili ng artel at baka makabili ka po ng matanda na naitik nagmumulting tids at yun malulugi ka talaga. At yun nga, kung baguhan ka pa lang po dito po sa channel ko is wag nyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe po. Marami po tayong mga video dyan. Ito pong lahat po ay disclaimer lang po kasi nga lahat po ng karanasan ko dito sa area ay ito lang po talaga yung binabahagi ko at marami pa po tayong pwedeng pag-aralan tungkol po dito sa pag-iitik po, lalo na po pag seho po. Pag kayo po may ganitong area sa lugar nyo, wag po kayong matakot magsimula kasi nga dito naman po talaga tayo nagsisimula sa maliit. At yun nga po mga kabebe, sana nga po ay suportahan nyo po itong videos ko. Ngayon po ay nasa 1K subscriber na po tayo. Maraming salamat po talaga sa patuloy na suporta. At yun lang sa ngayon mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Happy farming po sa lahat po. At yun nga, tignan po natin itong mga alagang seo natin. At ito na po yung ika 38 days na po nila.